Meron tatlong lubhang napakahalagang elemento para maging first world country ang Pilipinas. Ang mga elementong ito ay ang economic liberalization, evolving federalism, at shifting to parliamentary system. Una, ang economic liberalization ay tumutukoy sa mga patakaran o polisiya ng gobyerno na nagpo-promote ng economic growth sa pamamagitan ng pagbubukas ng kalakalan ng ating bansa sa international market. Mangyayari lamang ito kapag inalis ang paghihigpit sa mga regulasyon na ipinapataw sa pagmamay-ari ng mga negosyo. Isa sa mga dahilan kung bakit lubhang napakataas ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ay ang paghihigpit sa mga foreign investors na gustong mamumuhunan sa bansa. Pero paano magkaroon ng gana ang mga dayuhang mamumuhunan kung napakalimitado lamang ang mga oportunidad na ibinabahagi ng gobyerno? Sa katunayan, sa Executive Order No. 184 na nilagdaan noong 2015, makikita hanggang 40% lang ang dapat na foreign equity. Ang nakakalungkot, pansinin ninyo ang infrastructure projects covered in RA 7718. Ito yung mga infrastruktura na nakakalikha ng daan-daang libong trabaho during construction and operation pero hindi nagiging attractive para sa mga foreign investors dahil hanggang 40% lang ang foreign equity. Kapag tinanggal natin ang economic restrictions, magiging attractive destination ang Pilipinas para sa mga foreign direct investors dahil malaki ang consumer market ng Pilipinas, sagana ito sa likas na yaman, malaki ang bilang ng skilled workforce at may matatag na demokrasya. Ang mga kumpanyang ito ay nagdadala ng mga panibagong teknolohiya, nagbibigay ng maraming trabaho, nag-generate ng taxes para sa bansa, nagpo-provide ng mataas na kalidad na training para ma-improve ang skill set ng manggagawang Pinoy at dinadala ng mga ito ang Pilipinas sa global market stage. Magiging maganda talaga ang opportunities ng Pilipinas for investment sa iba't ibang sektor, kagaya ng enerhiya, infrastruktura, mga factory, medical technology, biotechnology at marami pang iba. Pagmasdan ang kaibahan ng Singapore at Pilipinas in 2015 figures, napakalayo ng agwat ng average income per person sa isang taon. Malayo na ang agwat ng income, mataas pa ang unemployment rate ng Pilipinas. Isa sa mga dahilan kung bakit masagana ang pamumuhay ng mga tao sa Singapore ay dahil inaalaw ng gobyerno nila ang 100% foreign ownership ng mga companies. Dahil malaki ang foreign direct investment ang pumapasok, maraming trabaho din para sa kanilang mamamayan. And as a result, bumababa yung unemployment rate at umuunlad ang pamumuhay. Sa lahat ng Pilipino, gusto nyo ba ng walang brownout at mababang singil sa kuryente? Gusto nyo ba ng komportable kayo sa biyahe papuntang trabaho at pauwi na bahay? Gusto nyo ba ng mabilis na internet speed at murang singil sa paggamit ng wifi at mobile data? At higit sa lahat, gusto nyo ba ng maunlad at masaganang pamumuhay? Pues, huwag na huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga ayaw sa reforma na nakakasama sa atin ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan. Dahil ang totoo, kung iisipin ninyo na mabuti, tingnan nyo lang ang nangyari sa Singapore. From a third world country to first world country in less than half a century. Evolving federalism. Sa pagkahaba-haba ng panahon na tayo unitary state at centralized government, ang karamihan ng mga probinsya at syudad sa labas ng National Capital Region ay nananatiling mahirap dahil napag-iiwanan. Lahat ng oportunidad para sa dekalidad na edukasyon, trabaho at serbisyo ay nakatutok lamang sa palibot ng National Capital Region. Ang exodus ng mga Pilipinong nangangarap ng magandang oportunidad sa nation's capital ay nagdudulot ng matinding traffic, overpopulation, matinding polusyon at mataas na level ng krimen. Sa unitary setup at centralized government ng Pilipinas, halos lahat ng kita ng mga probinsya ay nire-remit sa national government at kakaunti lamang ang bumabalik sa mga probinsya na ito. Sa katunayan, sa 2016 national budget, sa kada 3 piso, 1 piso ang napupunta sa budget ng National Capital Region at iba't ibang agencies ng gobyerno na halos lahat ay nag-oopisina sa NCR. Paano ngayon mapaunlad ng mga provincial leaders ang kanilang ekonomiya kapag kulang ang budget at pinagnanakawan pa? Kapag ginawang federal form of government ang Pilipinas, yung malaking parte ng kita ng bawat state ay mananatili sa kanilang rehiyon. Magiging empowered ang lahat ng states na planuhin ang kanilang agenda for economic development and progress na hindi kailangan nakadepende sa national government. Binibigyan ang mga states ng kapangyarihang mag-attract ng mga local at foreign investors at magkaroon ng sariling sistema pang-edukasyon para makapag-create ng mga oportunidad na mapaunlad ang pamumuhay ng mga tao habang nananatili sa kanilang states at hindi na kailangan pang pumunta sa nation's capital. Nagiging empowered din ang mga states para ma-maintain yung respeto sa kultura, sa tradisyon at lingwahe ng iba't ibang ethnic groups kasi binibigyan ito ng malaking konsiderasyon kapag ang mga regions na ito ay ginugrupo-grupo to make up the state governments. Shifting to parliamentary system. Ang Philippine presidential system na base sa 1987 Constitution ay kadalasang nagre-resulta sa isang popularity contest. Sanhi din ito ng pagbaha ng mga celebrity politicians na karamihan ay namumuhunan lamang sa pagiging sikat at wala namang tunay na kakayahang mamuno. Sa parliamentary system, magiging iba ang breed ng mga politiko dahil competence-based, mas magiging accountable ang mga leaders dahil may nakaantabay lagi na shadow government
na nagmamasid at nagsusuri sa lahat ng aksyon ng liderato na nasa gobyerno. Ang mga miyembro ng isang partido ay nagko-compete against each other on the basis na kung sino ang mas competent, sino ang mas maabilidad sa pamumuno, at sino ang may mas magandang track record. Ang pinakamagaling ang siyang nangingibabaw at nagiging pinuno ng partido na posibleng maging prime minister kapag nanalo at nakakuha ng majority ang kanyang partido sa halalan. Dahilan kaya ang eleksyon ay labanan ng mga partido na makapagbibigay ng pinakamagaling na programa ng gobyerno at hindi labanan na kung sino ang sikat. Kung hindi pa rin kayo kumbinsido sa parliamentary system, tingnan nyo ang mga statistics na to. Lahat ng ito ay in 2015 figures. GDP per capita, 17 of the top 25 countries use parliamentary system. Sa Human Development Index, 19 of the top 25 countries gumagamit ng parliamentary system. Sa Corruption Perceptions Index, 19 of the top 25 countries na pinaka-least corrupt gumagamit ng parliamentary system. Sa Economic Freedom, 16 of the top 25 gumagamit ng parliamentary system. At sa Prosperity Index, kung saan sinusukat kung gaano ka-prosperous ang isang bansa, 20 of the top 25 gumagamit ng parliamentary system. Sabi ng mga ayos sa reforma, ang 1987 Constitution kuno ay the best in the world dahil ito ay pro-God, pro-country, pro-people, pro-poor, pro-life, pro-family, pro-marriage, pro-environment. Oh please, if there's anything, it has only benefited the oligarchs while it has spelled disaster to the rest of the people. Economic liberalization plus evolving federalism plus parliamentary system equals prosperous Philippines. Kung ayaw niyo maniwala sa formula na yan, ewan ko na lang. Maraming salamat po.